Ang pinakamatinding kasalanan ng administrasyong Marcos Jr., mawalang galang na sa presidente natin, Walang galang ang presidente. siya, si Karim Khan, ayan, bumaba. Temporarily daw. Pero I doubt kung maging temporary kasi meron siyang kasong sexual misconduct. Hello mga kadunatics. Nako, kakapasok lang. Eto, sinabi ni Atty. Panelo ang pinakamatinding kasalanan ni Marcos Jr. or ang grave sin niya mga kadunatics. Pag treason mga kadunatics or ang pagtatraidor sa isang Pilipino sa foreign entity is punishable by death. Dapat nga ganun talaga yung mangyayari. Without further ado, panoorin natin sinasabi ni Atty. Panelo. Ang pinakamatinding kasalanan ng administrasyong Marcos Jr., mawalang galang na sa presidente natin, Walang galang ang presidente. siya ay pumayag sa illegal na pag-aaresto, pagdidetini at pagsuko kay Presidente Duterte sa ICC sa gitna ng lantarang paglabag sa saligang batas. Kapag ang ating saligang batas, minamandato ang presidente ng bansa na ikaw bilang pinakapuno ng Estado at ng pamalaan at ng bansa na yung mga abogado dyan sa Hague, yun lamang ang kanilang ipupukpok dyan sa ICC, mananalo na sila eh. Kasi napakasimple lang talaga ng kaso. Sasabihin lang sa ICC, Your Honors, wala talaga kayong jurisdiction. Mismo yung batas ninyo nagsasabi wala kayong jurisdiction. Na ganun lang kasimple yun eh. Kaya mananalo sila doon kung yun ang ibibigay nilang mga katwiran sa International Criminal Court. Ang nagiging problema lang actually sa International Criminal Court, kaya masyado na silang naging kontrobersyal dahil ang inuusig nila puro mga nasa lahing itim, black race, at sa brown race. Ayan, si Pangulong Duterte nasa brown race siya. Wala silang inuusig na puti. Kaya nga hindi niya nagmiyembro ang Amerika, ang China, ang Russia. Pinapakialaman nila. Kasi they want to justify their existence. Kaya sirang-sira na, pati ngayon, tingnan mo, yung kanilang special prosecutor na si Karim Khan, ayan, bumaba. Temporarily daw. Pero I doubt kung maging temporary kasi meron siyang kasong sexual misconduct. Nako. Kaya nasira na naman ang kredibilidad ng ICC. Ang problema nito, baka lalong ma-delay yung paglilitis kay Presidente Duterte. Kasi nawala yung special prosecutor. Ang pagpapalit nito, sabi, it will take time. Baka ma-delay na naman to, lalong magtatagal. Pero tama yung ipukpok nila. Huwag mo kayong maniniwala doon sa nag-aabugaduhan na hindi mo yung abogada raw siya. Nang accredited siya. Yung pala, hindi pa naman siya tinatanggap na abogada. Pero pakilala niya, abogada raw siya ng ng ICC. Si Atty. Conti daw kuno mga kadunatics na ang bunganga puro Duterte, 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 puro AJK, AJK, AJK. Nag-apply kasi siya mga kadunatics na magiging abogada sa isang witness sa ICC. Pero hindi tinanggap. Ay nako, yun. Napaka-ambisyosa talaga. Di umano, dinidelay daw ng mga abogado ni Pangulong Duterte yung paglilitis. Ano ba? Paano madidelay? Ang paglilitis na formal, sa Setyembre pa. Between now and September, pwede kang maghain ng mga pleadings, argumento sa hukuman, at sasabihin mo sa kanila, Your Honors, wala kayong jurisdiction, mali itong ginagawa ninyo, i-dismiss nyo nito. Sabagat ito'y labag sa batas ninyo, labag sa Rome Statute mismo ninyo. Hindi nyo ginawa ang dapat nyong gawin sa ilalim ng sarili nyong batas. Kaya hindi yung pagdidelay yun. Alam niyo itong abogadong ito, nasa kaliwa ito eh. Talagang wala na itong ginawa kundi manira ng manira. Yun lang ang trabaho niya, siraan ang mga Duterte. Pagtanggol yung... Mukhang siya nga ata ang naghahanap ng mga witnesses na ewan ko ba kung binayaran ata yung iba. Baka isa din siya nag-appoint kay Manang Sheila. Na nabisto. Kaya napakalakas talaga sa side ni Tatay Digong na manalo sila. Bakit? Overwhelming of evidences mga kadunatics na ginigipit lamang sila. Lahat ng mga Duterte. Si Pulong, si Inday Sara, si Pangulong Duterte,
At yung mga kaalyado niya, ginigipit ng administrasyong ito. Isa yan sa pinakamatinding laban nila na ipupukol sa ICC. Yung pag-kidnap kay Tatay Digong ay panalo na sila. Totoo yan. Di ba? Walang due process. At yung hearing ni Amy Marcos na initially sinabi natin na walang kwenta. Pero napakalaki palang tulong yun. Doon natin nalaman yung detalye ng pagka-kidnap at ang daming mga discrepancies mga kadonatics. Kaya yung findings doon, nako, mas mapapadali yung pag-uwi ni Tatay Digong. Though, nakidnap yung tatay natin, mas tumindi yung suporta ng mga Filipino sa kanya. Aminin mo. Comment down below. The Filipino around the world, mga kadonatics, are uniting in one to support Tatay Digong. By that, mga kadonatics, nakita ng mga foreign medias, foreign entities, na ganun pala kalaki ang suporta ng mga tao sa kanya. Na ganun pala siya kalakas sa mga Filipino. And why is he there for AJK while majority of the Filipino is supporting him? Kaya nga sabi ng international media, yung pagkapanalo ni Tatay Digong as a mayor, it only means na gustong-gusto ng mga tao na pabalikin siya sa Pilipinas. Ayaw ng mga tao na andon siya sa ICC. Kung sino mang deserving magiging leader as a president for the next election, mga kadonatics, walang iba kundi Inday Sara Duterte. Wala na akong nakitang iba. Siya lang yung nakita ko na para talagang si Tatay Digong. Sobra pa nga no? Na may prinsipyo, competent leader, mga kadonatics, may takot sa Diyos pero walang kinakatakutan. Napaka-strong talaga na leader. Because you know what? For the past few months, she was fighting alone. And she's still fighting alone. Grabe ang pamangalupit sa kanya. But of course, we know that kumukuha siya ng lakas sa mga supporters niya. Anyway, mga kadonatics, thank you so much. And please, take care always. And before you go, don't forget to subscribe. Bye-bye.